Hello world, salamat sa Panginoon Diyos at salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating morning tilaok. At ito po si Brother Jomel Asinas ng Sanctuary Church Community Fellowship International. Patuloy niyo po kaming samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. In 2 Timothy 2 verse 2, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa another day of opportunity na makapag-share ng iyong banal na salita, Lord God. Lord, patuloy ko pong dinadalangin na basbasan niyo po ang puso't isipan ng mga makikinig ngayong umagang ito. At ganun din po ang iyong mensahe. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. So, ang prayer focus po natin for today is pray that we diligently pass on sound teaching to trustworthy individuals who will continue a movement of spiritual multiplication by following Christ and teaching others. So, ang mensaheng ito, pinamagatan ko pong pass it through. Ano po ba ang meaning ng pass it through? Pass it through meaning depending on context, most commonly referring to telling someone information you've been giving something to another person or giving something to a third person. So alam natin, lalo na kung tayo'y lagi nakikinig ng salita ng Diyos, lagi nasa simbahan at marami pa tayong source para makapakinig ng salita ng Diyos, marami tayo naririnig. At marahil marami na rin po tayong lesson na na-take, maraming trainings, iba't ibang mga training na rin po, iba't ibang mga kapatiran o sa iba't ibang lugar na kaka-fellowshipping natin. So, ang ating Panginoon Diyos, naghahanap siya. Una, hinanap tayo, and patuloy, continuous pa rin ang paghahanap ng mga taong ititrain or imi-mentor. Pero hindi na bababa ang ating Panginoon Diyos, kaya nandirito na po tayo na unang tinawag ng ating Panginoon. So, sabi nga dito, pass it through, kung ano man yung information na nakukuha natin, hindi natin siya pwedeng ipagdamot o sarilihin lang. Dapat ipinapasa dahil buhay po nakataya dito. Yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo, yung mga ginawa ng ating Panginoon Diyos, yung sakripisyo ng mga unang mananampalataya, ang nakataya po rito. Sa scripture po na ating nabasa, ito yung bilin ni Apostol Paul. Mahigpit ang bilin niya kay Timothy na anumang natutunan mula sa kanya, dapat ay maghanap ng mapagpapasahan. Alam niyo po, kung hindi naging matatag ang mga unang Kristiyano, mga unang mananampalataya, marahil hindi aabot sa atin yung salita ng ating Panginoon. Kaya dapat lang din na kung ano man yung mga natututunan natin ngayon, dapat lang din na maipasa siya. So why so important to pass it on? Unang-una, for discipleship. Ito yung Great Commission ng ating Panginoon Diyos. Ito yung utos niya, una sa mga disciples, sa mga apostol. Nakita naman natin, pinasa rin ng mga apostol sa mga susunod sa unang churches, sa unang church. Kaya dito na nagkaroon ng outpouring. Dito yung talagang outpouring ng Holy Spirit. Hanggang kila Apostol Paul, hanggang sa mga deacons, hanggang sa umabot na sa panahon natin ngayon. So, si ating Panginoong Jesus, hindi lang siya great teacher. So, may kasabayan nga tayo, experience is the best teacher. Pero kulang pa po yon. Experience is the best teacher, but Jesus Christ is the greatest teacher. Although hindi lang po siya greatest teacher, siya rin po ay great example
kung paano niya tinuruan yung mga apostol na naging productive hanggang na umabot hanggang sa panahon natin ngayon na ito yung ginagawa nating inspirasyon para magpatuloy. Kaya sa atin, importante rin na yung continuation ng pagdidisciple para sa pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Number 2, for saving lives. Saving lives. Kung matitigil yung pagtuturo about sa Word of God, hindi natin alam dahil ang dami ng, kung mapapansin po natin sa social media o sa paligid, ang dami ng fake news. Ang dami kung ano-ano nang nagiging dahilan para ma-depress o para magulo yung utak ng mga kabataan, hindi lang mga kabataan, minsan kahit mga matatagal ng mga Kristiyano o kahit mga matatagal ng mananampalataya. Yung mga nakikita natin, yung mga nararanasan natin sa paligid, may mga time na nagkokos sa atin para manghina. At minsan napapatanong tayo bakit nangyayari ito. Pero tayo as a Christian, dahil hinugasan tayo ng dugo ng ating Panginoon Diyos, kahit ano man mangyari sa paligid, kahit ano pa ang kaguluhan, dapat patuloy pa rin yung pagtuturo natin about sa Word of God. Patuloy pa rin yung pagpasa o maghahanap tayo patuloy na mapagpapasahan. Dahil mababaliwala ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo kung hindi natin ipapasa yung ano man yung mga natutunan natin, kung hindi magpapatuloy ang discipleship. Walang maititrain, kung wala rin matitrain na mga future leader. Ang pinakaplano talaga ng Diyos ay mag-save ng tao mula sa bunga ng kasalanan, mula sa kapahamakan. Gaya natin na dati tayong hindi nakakilala sa ating Panginoon Diyos, may nagtiyaga, may nag-effort, may nagsakripisyo para sa atin. Kaya dapat lang din naman na ipasa din natin ito. Ipasa din natin sa iba na reliable. At isa pa rito, mapipigilan natin yung mga taong papunta sa hell. Kasi aminin man natin po mga kapatid, hindi natin talaga kaya ng sa atin lang. Hindi rin kaya ng iilang tao lang. Kaya nga, the more na marami tayong tinitrain, the more na marami tayong tinuturuan about sa Word of God, the more din yung marami rin tayong mapipigilan na mga taong papunta sa hell. Kundi maraming mga tao ang magsisisi sa kasalanan at patuloy na magbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Number 3, to preserve the next generation. Kung maobserbahan nga natin, pagulo yung paligid. Kawawa yung next generation. At very challenging ang pagtuturo ngayon, very challenging din yung paghahanap ng mga reliable person. Dahil ang daming nangaagaw ng atensyon sa mga future leader. Andyan po yung school activities, na sobrang busy sila, yung mga gadgets, yung games, at madami pang toxic na pangyayari sa paligid. Pero dito nga lumalabas na malaki ang tiwala sa atin ni Lord. Kaya tayo ang una niyang tinawag para magturo sa next or future leader, sa mga next generation, sa mga susunod na leader. Very challenging din po ang paghanap ng mga trustworthy at reliable na pwedeng pagkatiwalaan. Many times makakaranas tayo na iwan, many times na makakaranas tayo na after natin pagkatiwalaan, biglang nawawala. Pero napagtagumpayan po to ng ating Panginoon Diyos. Naranasan din to ng mga apostol, naranasan din ng mga unang Kristiyano, na mga unang believers. Kaya dapat lang din po na sa atin, huwag po tayong tumigil hanggat may taong
nakikinig, hanggat may taong willing magpa-train, willing mag-undergo ng training para maging future leader at dapat nandito tayo lagi. Kung may mga taong nagkaroon ng burden sa atin, so sino tayo para hindi rin tayo magkaroon ng burden sa iba? Kaya importanteng maipasa natin kung ano man yung burden na nasa sa atin. We need to pass our burden to save life and for the sake of the future generation or for the sake of next generation ng mga leaders. Again, prayer focus po natin for today. Pray that we diligently pass on sound teaching to trustworthy individuals who will continue a movement of spiritual multiplication by following Christ and teaching others. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pagpatuloy na pagpapaalala mo po sa amin na dapat naming ipasa ang iyong banal na salita. Dapat naming ipasa ano man ang aming mga natutunan na dapat pang marami pang kailangan i-train para marami ka pa rin pong maligtas, Lord God. Dalayan ko po, Panginoon Diyos, ang mga leaders na makahanap po ng mga trustworthy, reliable men na magiging katuwang para sa iyong gawain, para sa pagpapalaganap ng iyong gawain, Lord Jesus. Dalayan ko rin po, Panginoon Diyos, kung mayroon mang mga leaders na napanghihinaan, na may mga pinagdadaanan, Lord, extend mo po ang iyong kamay para sa kanila. Hindi po, alam ko po na hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo po maabot ang bawat isa. Ikaw po mag-lift up, mag-encourage sa amin, Lord Jesus, na magpatuloy sa iyong gawain, magpatuloy na mag-train na mga new leaders, na mga bagong, mga susunod na mga future leaders, Lord God. Ikaw po patuloy na magpatatag pa sa bawat isa, sa mga teachers, sa mga trainers, Lord God. At patuloy din po namin na pinagpe-pray sa iyo na patuloy ka mag-raise up ng mga faithful people na handang mag-share para sa mga tao na mga nawawala, naliligaw ng landas. Let your anointing flow to each and every one of us na handang mag-share ng iyong banal na salita. Lord, salamat po at tinangking ko na ang tagumpay. In Jesus' name, amen, amen. So, sa bawat isa, God bless everyone. Thank you po.